Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Oh, teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell. Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Meron po tayo dito ang pasyente, may konting sikmat for maintenance na din. Ang brand ay Krell CA2. Ginagamit ko po ito pang Twitter. Ito po ay 200 watts RMS at 8 ohms per channel. Nagka-problema nung ginamit namin sa event, buti na lang Boy Scout tayo mga kaibigan. May extra tayo na amp na dala. Dahil di talaga may iwasan na minsan masisiraan tayo, kaya mas mabuting magdala ng extra, lalo na kung layo yung event. Na-check ko na tong amp na to at ang problema lang naman ay loose contact sa power supply na galing transformer, at ang gagawin natin ay i-resolder lang natin itong contact na ito kasi importante yan, supplyan ng kanyang puntang PSU. I-timelapse ko lang yung pagre-resolve din tsaka paglilinis natin for preventive maintenance na lang din. At isabay ko na mamaya i-explain ang mga parts ng isang power amplifier. Kaya stay tuned lang po. So, ito na po. Ayos na. Natapos ang ating linisan. Gumagana na. Working na po. Wala na yung issue ng ating amplifier. So, testing. Meron na. May pang testing yung speaker na maliit lang. Channel 1. Hinain lang natin kasi masyadong maliit yung ating speaker. Lipat natin sa channel 2. Channel 2. Ayos. Goods na, goods. So, ngayon, natapos na natin. I-explain ko na sa inyo kung ano yung parts ng isang power amplifier. Simula tayo dito sa power cord. Ang power cord po na ito yung papuntang saksakan. Pumupunta po yan dito sa may soft start. Ito pong amplifier nito, meron siyang kakaiba yung soft start nito ng mga Krell kasi one click, bali kung i-on nyo, i-off, ito yung tack switch yung tawag dito. Soft start nya is by tack switch. Yan, pagpatayin nyo, yan na lang po. On nyo, yan na lang din. Hindi pareho sa iba na may switch na malaki. Bali, ito po yung kanyang soft start. Bali, may circuit po yan dyan na pwedeng makontrol ng maliit na switch. Kaya may mga relay dito na dalawa para high current po yung dumaan dito. Maliit lang na switch yung gagamitin. Mayroong mga thermistor. Yan po ang purpose po ng soft start is para maiwasan yung inrush current. Pag mapapansin nyo po, pag nagsaksak tayo ng malalaking appliances, nag-i-spark doon sa may saksakan kasi biglaan yung pagpasok ng current sa ating appliance. So, ang purpose ng soft start is para dahan-dahan yung pagpasok ng current sa ating amplifier at maiwasan yung stress sa mga pyesa kasi pag yung inrush current, biglaan po yun. So, minsan di makakayang i-handle ng mga pyesa, maaaring bumigay. Kaya mas mainam talaga may soft start. And tapos po ng soft start, yung output ng soft start papunta po dito sa transformer.
Ito po yung transformer yung nagbibigay ng power sa ating amplifier. Mas malaking transformer, mas malakas yung ating amplifier. So, pag labas sa transformer, papunta po sa PSU or mga capacitor natin. Ang purpose nito, nag-store ito ng voltahe para kapag mataw yung ating amplifier, hindi po mabibitin yung voltahe kasi may nakastore dito na voltahe na magagamit ng ating board. So, tapos ng PSU, kita nyo po ang isa din po pala ang nangyayari ito sa PSU, yung AC ko-convert paglabas dito, ito yung output magiging DC na. So from AC na output sa transformer, magiging DC yung output nito. So paglabas niyan, dito po pupunta sa ating main board. Yan po yung nagsusupply dito sa ating main board. At yung yung music galing dito sa input, ito po ay pinaprocess ng input buffer. Ito po yung nagpapalakas ng ating input na papunta dito sa ating main app. Meron po yung supply galing dito papunta sa mga op-amp dito ng ating input buffer na nag-feed dito sa ating mainboard ng signal na galing sa ating mga processors or sa mga mixer. So ito po ay yung mainboard which is nag-convert ng ating supply, nag-amplify ng signal na galing dito at ina-amplify niya papuntang dito sa speaker out. Dalawang channel po yan. So ito yung ating main driver board. Sa case po ng amplifier na ito, nakahiwalay po yung ganyan driver board sa kanyang mga output. Yung ibang amplifier kasi design all-in-one, bali sa isang board lang. Ito nakahiwalay. Mas madali po itong i-trouble kasi nakahiwalay yung kanyang driver board na nag-drive dito sa ating output transistors. Ito po yung output transistors niya. Bale 6 pairs po itong C2. Hindi po kasama yung itong isa kasi 3 drive po ito. Saka ito yung mga kanyang mga nalubat. Ito po pre-drive transistors at kanyang mga protection circuit. So ito 6 pairs itong klase ito, 6 tatlo sa taas, meron pa po yan sa ilalim. Ayan po yung mga design na power amplifier. So pag tapos sa output, ito po yung main pyesa na nag-amplify ng voltage, tapos ko-convert niya into audio. Ito papunta sa ating speakers. So yung iba pang parts nito ay meron tayong fan for cooling. Itong aluminum nito ay tawag yung heatsink para nakadikit itong power transistor. Yan po yung sasalo ng init. Tapos pinubuga ng fan para ma-distribute ang init at hindi po mag-overheat ang ating mga pyesa. At yan lang po tips para hindi madaling masira ang ating amplifier. Gamitin natin ng tama, huwag i-overload, tapos regularly linisin. Nyo, ilang buwan pa lang itong ginamit, malikabok na, lalo na kapag malikabok yung venue. Regular tong linisin ito para hindi kalawangin yung isa. At yun lang. Okay na ito, meron pa pong isa doon, so sasabay ko na yan. I-video na lang natin yung sound check. Yan lang. At ganito lang muna ating video. Bla 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 bla.
Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works.